between these two roamers. At dito na nga magsisimula ang pinakaunang laro ng best of 3 na ito. Si-select muna tayo ng mapa. May hula na ba ang ating mga madla? Para sa akin, sana lumabas yung Fly Clouds. Fly Clouds siya kagad, no? I mean, na alam naman natin kung gaano kaganda talaga. Ay! Naku po. Ayan na yung Naku po, Dangerous si Sean. Grass. Si Sean, men. Mag-ingat ka na, Sean. Ayan na naman ang Dangerous Grass. And wow, meron tayong win rate ng debut ng win rate dito ng Dangerous Grass para sa Twisted Minds kontra Omega. And hindi pa natin nakikita, no? Wala pa namang numero na ilalagay dyan. First time nilang maglalaro for both sides sa Dangerous Grass. Kanina nakita natin yung stats ng Team Falcon sa Expanding Rivers 0-3 sila currently. Kaya ako nabanggit na anti-Falcons yung mapa na yun. So dito, medyo debut nila. Pareha silang welcome dito sa Dangerous Grass. Oo, napaka-init din naman kasi, no? Kapag sinimulan mo yung ganitong klaseng serye kung saan mas, sabihin natin, mas maganda yung mga panggulat ng mga estratehiya. Open ang Angela back siya, ha? Yung first two, yung hindi naman sa first two pick, pero yung mataas ang chance na kunin yung first pick. Pero Lancelot ang pinili dito ng Twisted Minds. So Smart Omega, tinanggalan sila ng assassin, nawala yung Fanny, nawala yung Lancelot. Ano pang pipiliin ni Ryzen? May mga, pwede mo na silang siguro ilagay na lang nila sa Red 3 muna itong si Ryzen. Kuha mo na sila ng Labu-Labu or Arlot. Even Bovius ay available din naman dito. Yeah, Fred rin actually. Pwede nga nilang puhunanan na kagad dito. No? Ang daming bukas no, para sa side ng Twisted Minds. And tama yun. Hindi pa naman nila kailangan i-rush yung jungle pick nila. May Red 3 pa naman kung sakali. Yeah. So pwedeng ang gawin nila dito is Mage plus XP. Maybe steal the Kimi from Sean. Interesting. Medyo luma tong approach na ginawa ng Smart Omega. This is something that you'd actually see from week 2. Yung gold plus jungle pickup. Kasi yung jungle pwede mo ilaki sa Red 3, pero siguro nasa isip ito ng Smart Omega, ayaw na mag-reveal ng kahit ano. And even if, let's say, for Twisted Minds, ang kunin nila dito is Arlot and Kimi, pwede ka maglapo for Smart Omega sa Red 3. Pero mukhang kanilang kukunin dito ay Angela and the Bovius. At hindi pa kasigurado no, kung roamer nga ba itong Angela or mid lane. So far, puro mid ang ating nakikita sa Angela. Pero meron ka atang thoughts tungkol dito. Feeling ko record kang mag-Valentina dito. Kasi if not, lugi ka rin sa... Okay. Yun na yung nagiging trend lately. Kanina ganyan din yung sagot ng TNC. Instead of the Valentina, you go for the Esmeralda. And it's also winning lane versus the Phobius. Tapos, hindi ganun kalaking problema yung Angela. Ngayon, ang problema actually is nasa Twisted Minds. Paano mo papatayin yung Esmeralda? Paano mo tutunawin? May carry pa naman, which I believe ay minamatahan na rin ang Smart Omega dito kung tatanggalin na nila. Kasi bukod dun, ano pa ba mga pangtunaw, di ba? Obsidian. Wait lang. Pero late game kasi. Late game kung sakali. No? Kanina pa namin inaabangan na parang pwede nang gamitin yung Obsidian ngayon dito pero hindi pa rin lalabas ng ating mga pro teams. And of course, with the ultimate na nanggagaling dito, yung Hunt of Bone mula kay Obsidian, pwede rin malimitahan yung movement abilities ng isang Harith and the Brethren. Yeah, kahit imagine mo, no, yung nag-effort na maglabas ng Zaman Force, tapos kumagat yung Hunt of Bone. Wala, tayo ka muna, synchrofusion ka muna. Gusto mo, pindutin mo yung flicker mo, yung purify mo. Hindi mo mapipindot yung flicker. Kung gusto mo lang pindutin. Abangan mo, no? Kasi naka-X pa yun. Pero hindi tatagos, mga G. Oo. Kung hindi ka kasama yun. Kung hindi ka kasama ngayon, hindi ka kasama sa paglipad ng eroplano. Okay. So second phase ng batch para sa Twisted. Ano ba? Mage ba ang uli ang kanilang pupuhunan nandito at pupuruhan? Ay, di. Ayun, wala pa nga naman kasing roamer ang side ng Omega. Pwede nilang punterihin yung mga, malalim kasi yung hero pool dito ni Super Yoshi. Inisip ko nga kung gaano ka-viable pa yung Grok dito. I'd like to see a Grok. Kasi may Lancelot sa side ng Twisted Minds. It's a roamer na walang pake dun sa Lancelot. And ikaw pa nga yung main threat kasi, interesting to yung ganda nung Bane ban kasi dati kung maalala nyo, parang 3 years ago, yan yung lane counter versus the Harith. Oo nga, no. Tsaka I mean, mahirap din talaga kalaban sa lane. Pinag-uusapan namin kanina kung paano nambubuli yung isang Bane yung club ko kanon lang. Hindi mo nga namamalayan yung paminsan yung tipong masakit na pala o nakakabigla na pala yung damage. Tsaka since Magic type kasi laki ng region,
na nakukuha sa alien. Yung sa Ale, oo nga pala. Okay, so Grok, pwede? Ay, hindi, Farsa. Ayun. Interesting. And with that Farsa ban, ano kayang kukunin dito? Kung pwede, sa tingin ko, rumor muna, kukunin dito ng Omega, no? Yeah. They have the Gatot Kacha option still kung gusto nilang ibigay ang isang safe option para dito kay Super Yoshi. Yan na yung sinabi mo kanina, Grok. Grok na. For Twisted. Ang weird nito kasi parang pag inisip mo, kay Sean ba yung Angela or kay Kaloy? Oo nga eh. Parang hindi pa natin nakikita na gumamit itong si Kaloy na. Pero so far yung trend, ayan na. Oh my. Hylos. Anong i-gold lane dito ni Twisted Minds? They already have the Hylos sa Rome at mid lane itong Angela na ito. Feel ko pwede ka mag-carry dito eh. Carry? Kahit Haref yung kalaban nila. Carry or Bea? Medyo weird lang yung Bea kasi wala siyang kakombo. Awkward yung sundot combo ng Hylos sa Bea. Medyo bitin yan. Oo. Pero if they want to go that route, they can definitely do so. Oh, pero parang kulang sila sa magic damage, no? Parang sobrang heavy ng kanilang physical damage kung sakaling kukuha sila ng physical damage marksman dito. So I agree dun sa carry bit. Kung sakali, yan na nga yung sinabi mo, Midnight, carry locked in para sa side ng Twisted Minds. Yeah. Ano na ang final pick dito para sa side ng Omega? Eve, Selena. Actually, Kagura, pwede pa nga ang Kagura dito. Kasi medyo kulang sila sa hold. Oo nga, no? Kung gusto nila ng poke game, honestly maganda yung Novaria dito. Let's see kung ano nga bang ilalabas dito ni Haji. Napakalalim ng kanyang hero pool. Currently number 1 sa ating liga. Siyam na hero na ang kanyang nilabas throughout the 6 weeks. Sabay nag-vex sana, no? Novaria Grok, maganda to kasi sobrang bilis ng wave clear, pre. Bilis ng wave clear. Pwede pa magnakaw. Pero anong hero? Valentina, feeling ko. Hindi na malayo, no? Ganda ng prospect eh. Ganda ng prospect na may Kimi. Kaso parang ang sakit nung comp nila. Ang dami magic. Oo nga eh. Pag nag-graded armor yung Hylos tsaka yung Phobius, parang ang laki na nung minimitigita damage sa kanila. I agree. Medyo mahirap nga, no? Hindi katulad sa kabila for Twisted Minds ay meron naman silang access sa true damage. Kung sakaling mag-build ng napakadaming armor ng side ng Omega ay may bawas pa rin naman na manggagaling sa kanila come late game dito sa carrying ito. Meanwhile for Omega, of course their main damage dealers would come from Haji and Netsuki. Gamit ang Harif pati na rin ang Kimi. Pero kailan nga ba lumalakas ng ganitong klaseng komposisyon? When can we expect na susugod na ang Omega? I would say malakas sila sa early game. Even though may Angela Phobius ng Twisted Minds, medyo oppressive kasi yung Esmeralda. Sa side nila kaya niyang i-zone yung mga frontliners dito ng Twisted Minds. But it's all gonna come down if Omega can actually secure yung first turtle. Kasi if hindi, baka mabilis mawala yung control nila dito sa game na to. Well, we're about to see kung ano nga ba ang mangyayari dito. Agarang titigilan ng Grok ang mga waves. And welcome to game number 1 of this Best of 3 series. Pangalawang serye pa lang po. Kung kakarating nyo lamang, ay marami pa kayong maabangan sa ating Superfan Saturday. This is game 1 of Omega versus Twisted Minds. First time natin makikita na passive type na hero ang gagamitin dito ni Sean. Nakilala natin itong super rookie na ito na puro agresibo, no? Mga Kimi, mga Farsa, mga Kagura. Ngayon medyo pabebe waves lang siya. By the way, yung setup ni Nosha medyo old school to Thrill tapos Festival of Blood. Yan yung old school na approach kapag may katapat kang Harit para kahit paano kaya mo makipagsabayan. Kasi yung passive proc mo, yung HP base damage, nagpo-proc yan sa Festival of Blood. So kahit paano nakaka-sustain ng konti si Nosha sa lane. Naalala ko yan yun yung mga bini-vengeance pa yung yung carry, yung diba? Thunderbelt? Yung naka-Thunderbelt, diba? Hate na hate ko yun. Yun yung pinaka-hate na carry meta ko. Dahil napakahirap patayin pero hindi naman na kasi na-a-apply yun ngayon. With the nerfs on the Thunderbelt and of course yung changes na rin sa marksman na ito na mas nire-reward na yung attack speed ngayon sa pagpasok in this game. And now with Super Yoshi, mukhang kanina pa nagbibigay lamang ng vision on this Lancelot at ginagalawan na rin siya dito, Rick Kaloy. Okay, nagkatitigan na si Super Yoshi at si Kaloy. Kanina pinag-uusapan natin itong dalawang malupit na roamer na ito. Number 1, si Super Yoshi sa lahat ng mga vision statistics.
Pero ngayon ay makikita din si Lansu. Sayawan lamang sila. Doon yung wall. At mahapdi at masakit na rin talagang sabayan. Daming tao dito sa XP lane. Yeah, ganyan. Uso na ngayon yan, lalo kapag alam mo yung mid lane, medyo walang kwenta na para mag-kickle lang sila ng wave. Kasi mas malaki makukuha mong golden XP because of the 40% extra resource na nakukuha ng mga roamers. So usually tumatambay talaga sila. Yung iba nga, alam ko si Super Yoshi, minsan nga ginagawa pa niya double lane eh. Wait lang ayan na. Minsan madalas papasok na ang Smart Omega. Ngayon si Kaloy ang baba ng buhay. Mamamatay din siya. Nakasami yung Heart Guard. Nilaiso tuloy si Lansu. Ngayon si Ryzen ay namatay. Ngayon naman si MP nakikik. Kailangan umatras. Tornos ay nagamit niya. Kaya lang hindi sapat. James naka-triple na. Buti na lang. Yung baby girl. Yung si Haji. And Mania kagad. Sobrang aga nito para kay James. At ibig sabihin yan ay mahihirapan na sila sa XP lane. Oh no. And this is it. Turtle ay sinimula na ulit ng Omega. Pero nandiyan na muli si Lansu. Ko-contest ata ang Twisted Minds. Si Kaloy versus 2. Nakasali mo yung Heart Guard. Super Yoshi, Ryzen. Wala yung makakuha yung pagong. Ngayon naman ay papasok na nila. Shutdown! Shutdown kill para dito kay Sean. Ngayon naman ay babawian ata nila itong si Super Yoshi. Pero si Ryzen napakatibay talaga. Dash out. Purple ata magiging target nila. Pero sakit! Nung mga folks mula dito kay Haji. Lansu itatalon. Pero yung retribution. Sino magwawagi? Si MP the King na nga iyon. Sean isasama na. Ano pa rin ang pagtalon dito ni Lansu. Talagang walang titigil sa mga aksyon. Pero pipigilan siya ni Ryzen. Grabe yung brawl na ginawa. Di pa tapos. Di pa tapos si Sean, men. Di ba? Ayaw magpa-explain. Sabi niya, babala ng cooldown eh. Nung hardcore, pwede kong pindutin ulit eh. Pero nakita natin gano'ng kalakas yung Esmeralda rito ng Smart Omega. Unfortunately, medyo nag-overextend lang sila doon. Sapat na yung zone eh, na ginagawa ni James. Pero nung nakuha na yung turtle, lumabang pa sila. And si Lanzo nag-switch ng target na iwan si James sa harap ng Lancelot. So wala siyang masipsipan na shield. And saktong-sakto pagka Thorn Rose ni MP the King nawala yung buhay ni James. Ayan na si Nosha. Wait lang may bakbakan din. Labag yung Summer Force. Recall muna itong si Nosha. By the way, first item kagad kay Sean dito. Gold, glowing one. Walang sapatos pa rin. Oo. Nakayapak lang. Kasi yung idea, I think for Sean is stay lang naman siya sa isang lane eh. Yeah. So, yung sapatos actually walang ipoprovide din eh. Kasi pag nahuli siya ng Grok, patay na siya. Kumbaga wala siyang magagawa doon. Ang ginawa niya, nirush niya yung anti-heal laban dito sa Fred rin at pati na rin kay Esmeralda. At napakaagang libro para dito kay James dahil na nga rin sa Maniac na nakuha niya kanina. 1,000 at ang kalamangan niya against Lansu sa larong ito. Kaya naman sa upcoming turtle fight natin, 15 seconds from now, pwede nating ma-expect na napakalaki ng pressure na mabibigay ni James para dito sa Smart Omega. In terms of turtles, ay lamang ang barangay ngayon. 1-0. At mukhang pwepwestohan na nga ng Twisted Minds ang pangalawang pagong ng larong ito. Si Haji, okay, nagamit niya yung kanyang traction pulse. Ngayon tinamaan itong si Nosha, kalahati kagad yung buhay. Alam na natin na medyo damado ang Omega pagdating dito. Regenerate muna ng buhay itong si Nosha. Pero lumalim na ata si James. Kakayanin pa. Flicker in the force na rin. Habang yung 5 miyembro from Smart Omega ay nandito. Dahil talaga sa may bandang ibaba itong si Shoy. Ngayon nilabag na rin yung Glorious Pathway. Rising kalahati ko niya buhay. Pero pinagtatalon pa rin siya. Mula dito kay Lansu and Shoy with a kill. Nakasali pa rin yung hard guard. Si Nesky naman magiging sa target. Labag yung Summer Force. Maximize back. Ngayon pumasok na rin si Haji. Same with James. Ngayon si Super Yoshi. Mamamatay! Nakadalawa na kagad dito. This is Mark. Nagamit din naman si Haji naman magiging target. Aabutan pa siya rito. Pero makakatalon din rin James with a kill. Hindi pa tapos ang bakbakan dahil si Sean ay may ipit. Same with Lansu. Pero malaya na mahuha ni MP the King yung pagong. Sa dinami-dami ng mga nangyari doon. And with the turtle going to Twisted Minds, sino nga ba ang nakalamang sa trade na yun? I'd say that's a big win para sa Twisted Minds. Ang ganda nung kanilang target selection. Yung window nakita nila. No siya? Patay na kaagad ito si Nosha. Ngayon Lansu kailangan Minexki kailangan umatras. Pero andito na ang tropa. Ang buong barangay magkakasama na. Pinuntahan itong si Lansu. Pero ang tanong, magre-react ba dito ang mga miyembro from Twisted? Papunta na nga rin sa may bandang itaas itong si Kaloy. Pero buhay na si Nosha. Ngayon si Sean, wala pa rin naman siyang hard guard. Pero pumasok na mga miyembro dito ng Twisted Mind. Labag yung Glorious Pathway. Si Haji buhay pa rin. Pero si Super Yoshi with that setup. Let's get with kill. Kailangan matras si Sean. At nandun yung mga pabento. Pero si James wasok na rin. With that ultimate, makakakuha ng kill. Ngayon si Kaloy naman ngayon ang magiging target nila. Pero napakakunat lang talaga ng Oyabak na ito. Sabi ni James, wala akong pakialam. One more time! Masyado mataas
pa ng barangay. 7 kills na yung Esmeralda. Kanina, yung sa turtle na naipanalo ng Twisted Minds, wala kasi si James doon. Sabi niya, ngayon, ako labanan nyo ngayon. At napakahirap talaga labanan ni James dito. Looking at the items coming in from the Esmeralda. Napakaagang 2 item power spike on this Talisman plus the Oracle combo. Napakakapal ng shields, napakataas ng damage, nakakababa ng cooldown ng kanyang mga abilidad. And of course, nakakatulong din yung fact na meron na rin siyang upgraded boots na binabawasan yung, I would say, basic attack damage na nanggagaling dito kay Nosha. Sobrang interested ako kung ano yung magiging third item niya. I think medyo this time warranted yung Dominance Eyes kasi ang daming ways to sustain for Twisted Minds, lalo pat may revitalize na hawak dito si Kaloy. So for Smart Omega, maganda na mayroon silang hawak na control ngayon, and kahit paano malaki yung lamang ni Netsky over Nosha. So this time around, Smart Omega, they still have the timing, they still have the window kasi this is the opportunity for them to actually maximize their team fight dito sa mga objectives. Ngayon na, nagbabadya ang turtle fight na ito. Hindi pa naman ginagamit yung hard guard pero malaking ulti na. Traction pulse is down para sa Omega. Okay, nakasalib na rin yung hard guard. Ngayon, papasok si Lanzu. Netsky, kailangan matala Super Yoshi. Kalahati ng kanyang buhay. Pero sila kailangan nagwagi doon sa bagong. Ang baba ng kanyang buhay dito pero makakamatay din. Si James ang isa. Pasok din dito yung mga miyembro ng Twisted Minds. May ipit na ata dito si Lanzu. Mapapatay sa kamay ni Haji. Same with Sean. Tatlo ang natumba. At lolobo ang gold lead ng Barangay Omega to a 3,000 gold lead after getting the last turtle of this game. Medyo kawawa lang si Ryzen. No? Siya yung napagdidripan ng Twisted Minds. All eyes are focused on taking down the spread rin. Nosha though. Sakit na rin ng damage. Isipin mo, isang Falling Star Moon sabay isang Stardust dance lang yon. Netsky hindi na ata maaawat para kunin itong Tori sa itaas. By the way, gusto ko lang sabihin, sobrang lakas ng crack ni Super Yoshi. Naka-Fury Hammer, men. Wow. Malaki kasi yung damage scaling ng Grak ngayon. So parang laking tulong din ng Fury Hammer na yan. Pero kung gagamit na ng Phantom Execution dito, makakatakas naman ata at hindi na ata lalabanan pa. And looking at the items right now, nakapag-golden stack na sa wakas si Nosha. Ano ba nga antayin ng Twisted Minds bago sila makapalag against Omega? Parang siya kailangan mo pa ng konting oras pa. Maybe they fight in the next Lord. Not this one kasi at this point medyo malakas pa talaga yung harit ng Esmeralda. Pero medyo masaya pa rin naman yung Twisted kasi kahit paano hindi naman natutulak yung mid lane tower. And hindi rin ganun ka-pressured yung side lanes nila. So kahit paano makakahinga pa ng konti si Nosha. But for Smart Omega, this is go time na. Kumaga, ito yung oras na kailangan nila mag-force ang team fights. And nakikita naman natin na sinusubukan talaga ng Omega na maghanap ng mga winning team fights. In fact, parang gusto na ata nilang bigyan itong mid lane turret na to bago lumabas ang Lord. Mukhang magde-defensa muna sila sa may bandang baba. Kaloy forced to go out with a glorious pathway at hindi na makakatakas pa. Pinadiran pa ni Super Yoshi. That's gonna be a kill for Omega. Pero may trade naman nata sa taas para sa Twisted Minds. Akala makakatakas, may expressway na inilagay pero may mga barikada pala na inilabag dito si Super Yoshi. May road project May road project. Pero magandang magandang proyekto yun kasi naharangan niya yung gank ng Smart Omega papunta doon sa side lane kasi kanina si Nosha nagtulak ng side lane para masimulan nila yung slow push, makakuha ng Torre kahit paano makahinga sa mapa, and naging sacrifice dito kumbaga yung project cost si Kaloy lang. At dahil dyan mahihirapan natin ang Twisted Minds na mag-contest dito. Si MP the King ay naipit pa, forced to use the Thorn Rolls, half HP para dito sa Lord na ito, at si Kaloy ang magbibigay ng vision. Lalaban pa kaya ang Twisted Minds para sa Lord na ito? May soft reset na gagawin dito. Naghahanap ng oportunidad ng Smart Omega. Ipapatala na naman sa may bandang ibaba itong si Sean. Ngayon, available na rin ang Endless Battle para dito kay MP the King. Haatakin nila sa kanilang puder. Ang barangay ay kinukontrol lamang itong Lord na ito. Kata sila dahil maging glorious pathway. Ngayon si Ryzen ang kanilang nagiging target. Puncture lang. Pero si Haji nakita na pang-flicker rin. Let's give it a kill. Ngayon makipagsabay na dito Smart Omega against the Twisted Minds. At doon, yung ultimate mula dito kay Super Yoshi. Si Nosha ay nagtatatalon. Ngayon naman itong si MP the King ay umaatras. Si James ay umahabol sa kanya. Sean, nandito yung kanyang mga pomino na swing. Nandun siya nga yun. Pero ang tanong, kakayanin ba? Hindi. Kasi yung Sean, wala din sa mga miyembro ng Smart Omega. Si Lanzo ay nangibabaw. Pero kailangan ng umatras ni Sean. Haabulin siya ng mga miyembro dito ng Smart Omega. And James, monster kill na! Pero mukhang buhay pa rin naman si MP the King. Ang retry holder ng Twisted Minds ay narito pa rin. Hindi ata makakalord. Phantom Execution makakatakas ang Lance
Lancelot ng Twisted Minds. Omega, re-reset ba nila ang Lord na ito o mamaya na lang ang kanilang call? Kailangan nila hintayin yung Fred rin kasi baka biglang sumulpot si MP the King and ma-retry pa yung Lord. So for Smart Omega, kailangan nilang simulan ulit yung setup. Kaso ang problema, nagkaka-farm na yung carry. Oo. Mahapdi na. Ayan na, mahapdi na rin. Haji, makatakas ba siya? Function. At si MP the King ay nakakuha din ang kill pero nandun yung pagbawi. Mula doon sa Tectonic Charge, Kaloy, kailangan matras. Falling Stormer again. Mula dito kay James. Pero nailigtas naman siya mula ni Kaloy dito sa kanyang Glorious Pathway. Pagkakataon ng Smart Omega na hawakan itong Lord. Yeah, sobrang greedy na play na ginawa doon ni MP the King. Even though napatay nila si Haji, magkakaroon ng oportunidad for Smart Omega to actually just burst down the Lord kasi walang threat ng magnanakaw mula din sa Twisted Minds. At napakasimple lamang, that's gonna be the first node, the second Lord secured para dito sa side ng Omega. And let me just correct myself, pinakaunang Lord pala natin ay 12 minutes in nakuha ng Barangay. Yeah, kasi ang daming delaying tactics na ina-employ kanina ng Twisted Minds. Na-realize ng Smart Omega, yung nagsuslow push hindi naman Moskov. So hindi naman yumayaman yan. So kahit patagalin nila, pero nakakita ng opportunity kanina yung Twisted Minds na pasukin si Netsky. Unfortunately, ang ganda lang din kasi ng flicker out. Imbis na patalikot, men pakanan yung flicker ni Netsky. So nandun kagad siya sa kamay ng kanyang mga kakampi. And a perfect game so far para dito kay Netsky. 4-0-10. Wala pang nakakahanap sa ulo ni Netsky sa larong ito. At wala namang flying clouds na magde-deliver sa kanya sa Twisted Minds. Omega ngayon ang may hawak ng malaking kalamangan. 5,000 ngayon si MP! Walang vantage pero andun yung puncture. Oh my goodness, makakatakas ba siya? Pero si Netsky ang kukuha ng muling halakhak. Ngayong 4v5 ang magiging action. Actually, 6v4 kasi kasama nila yung Lord sa may bandang itaas. Pagkakataon ng Smart Omega, pagkakataon ng Barangay na bumasag at magiging matagaw pa yun. Lalabag yung Lord's Palace, Traction Pulse. Tumama na rin. Labag yung Summer Force. Lasso, kalahati na niya buhay. Pero si Kaloy yata mapupuruan dito sa mga miyembro ng Smart Omega. Tower lock na nga ang magiging call dito ng Omega. Pero sapat ba yung kanilang mga minions? Tamang hits lamang ito si Nosha. Hindi na ata nila mabibigyan nila pagsugod ng Barangay para kunin ang Game 1. Spectacular game mula dito sa Barangay Omega. Napakalinis ng laro dito ni Netsky. Kita natin na kahit paano may sagot dito sa Angela threat ng Twisted Minds. It is the Esmeralda. Hindi nagalaw si James. One time lang siyang napatay dito sa game na to. And after that, he was just running rampant in front of the face ng Twisted Minds. At ito yung ine-expect natin after a big win in that first team fight sa kamay ni James. 4-0 bago siya namatay dun sa susunod na laban. Ay talaga napakabilis na kanyang power spike at sinabay pa yan sa napakagandang side lane pressure na nabigay ng Omega sa dalawang side laners niya sa larong ito. Oo, ang hirap naging sitwasyon eh. May mga naging kasagutan naman ng Twisted Mind. Pinapadala nila si Sean sa kung saan mga libreng lane, lalo na kapag may mga objektiba kasi hindi naman niya kailangan maglakad. Hard guard lang ang gagamitin niya. Pero kasi kapag may shield, mas masaya, mas dakang ini si James. Oo, ang dami niyang sinisip-sip. Ito na ata yung pinakamaagang maniac na nakita ko sa pro play. Pro play nga ata Pro play talaga. Wow. Actually, within the first few minutes, coming from the XP laner as well, kadalasan yung mga maniac, nakikita natin yan, mga jungler na assassin, mga gold laner. Pero ito, Esmeralda sa kamay ni James, ang ating Game 1 MVP. From early game all the way to the end of this game, ay nakita natin kung gaano kalaki ang impact ng bawat kembot, bawat sayaw na nilabas si James sa larong ito. Sobrang laki talaga kasi sobrang sustainable nung Esmeralda. Mind you naka-support emblem siya rito. So amplified yung healing effects na meron din si Esmeralda. Dagdag mo dyan yung shields na nakukuha niya. Na-amplify din yun ng Oracle at pati na rin ng support emblem. Tapos naka-tenacity pa. Ito yung part ng ML na pag bumaba yung buhay niya, good luck patayin yung Esmeralda. Again, one time lang siya nabigyan dito sa game na to. Pero all throughout this match, hindi nahawakan ng matindi talaga ng Twisted Minds dito si James. In fact, iniiwasan nila yung Esmeralda. Yung tinatalonan ni Lanzu, it's always Netsky tsaka si Ryzen kasi alam nila ito yung primary target ng Twisted Minds. And si James, payapa siya nagahari doon sa likuran
ng Twisted. Hinahabol niya yung Lancelot, hinahabol niya yung Carry. Kahit wala pa siyang Blade Armor, men, sabi niya, di mo ako kaya. Tsaka parang namomroblema ang side ng Twisted Minds the moment na mag-expend sila ng resources para huliin dito si Haji o huliin dito si Netsuki. Ay di na ba'y lumalaki pa mas lalo ang ngiti ni James sa paghabol ng mga manlalaro na sinubukang saktan ang kanyang mga kakampi. Tsaka ang daming way kasi ng Smart Omega para evade yung Tordo. So ilang beses natin nakita para kay MB the King na inaabangan na rin Super Yoshi. So ikokol niya kagad, pagkahampas niya, nag-Tordos na, pwede na natin bigyan. Paulit-ulit nangyari yun hanggang sa dumating sa punto na hindi na makaahon si MB. Oo. Hindi rin talaga masaya maglaro ng Lancelot kapag may